pag-usapan muna natin dito kasi nasa kalagitnaan tayo ng pre-trial conference para dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And you were listed as also witness for the defense, no, by Sara Duterte's team. Ano bang maaasahan dito sa inyong pagsipot sa impeachment trial eventually? Yung pinakang buod ng aking testimonya ay narinig na doon sa committee hearing ng Committee on Justice noong April 22 at yun na nga yung mga natuklasan namin yung sa bank accounts na total 2.4 billion, tapos yung critical doon yung kung saan nanggaling yon at na-trace nga namin yon sa isang drug lord, so proceeds ito nung illegal na droga. Ako habang pinag-aaralan ito, talagang yun ang aking conclusion. Walang pwedeng ibang source ito kung hindi yung sa illegal na droga. Dividendo ito. Doon lang sa actual testimony, meron ako mga specific transactions na ilalabas na hindi ko na ilabas during the hearing ng kasi masyado marami. Masyado mahaba yun yung isa ng transactions. So i-highlight ko lang yung iba't ibang specific transactions na talagang nakakagulantang para sa mga manunood nito, lalo na sa supporters niya, kasi ang projection ng Duterte family sa kanilang mga supporters, mga simple lang silang mga tao, kumakain sila sa karinderya, talagang hindi sila kurakot, simpleng buhay lang. Pero base dito sa mga na-uncover nga na ito, ng mga ebidensya, baliktad ito. Talagang marangya yung kanilang pamumuhay, marami silang properties, marami, billion-billion ang pera nila. Kaya nagpapanggap lang sila doon sa kanilang mga supporters. Since nung nag-testify po kayo noong April 22, meron ba kayong mga nakalap na additional pieces of evidence that perhaps bolstered your allegations against the Vice President? Wala na, kasi doon pa lang mismo sa April 22 na hearing ay kinonfirm na ito ng AMLAC. In fact, yung mga nakuha namin na dokumento hanggang April 16 lang, ay 2016, hanggang 2016 lang, pero yung report ng AMLAC hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga umabot ng 6.7 billion yung transactions. At ito, pero alam ko rin na merong mga bagong testigo ang ipepresenta doon. Yun ang masasabi ko doon. Ayaw natin i-preempt kung ano yan, pero mabigat ito, mga testigo na ito. Bagong testigo ng prosecution na magko-corroborate ng ano po? Or magbibigay ng panibagong separate testimony? Magbibigay ng separate testimony at the same time magko-corroborate ng mga regarding saan po? Ill-gotten wealth and and bribery, corruption. Mga ilang witnesses po itong inaasahan? At least 2 na bago. Sa pagkakaalam ko lang pero yung prosecution itself, marami talaga silang witnesses Hindi na ako privy dun sa iba na yon. Privy lang ako dun sa mga nalaman ko na mga explosive witnesses talaga na lalabas. Okay. I think ang sequence po na ipinresent ng House Prosecution Team is pang-4 yung Salen issue, hindi po ba? At doon kayo magte-testify, tama? Yes. Okay. Doon ako mag-testify. Mauuna yata yung mga video. Yung threat. Yung threats na yun. Alam mo, Christian, tayo na medyo nakababad sa political scene, kagaya nito, yung mga subscribers mo, for sure napanood na nila yung video ni Sara. Pero yung public at large, alam mo, hindi nila alam na merong ganong video. Hindi nila napapanood. At doon sa mga focus group discussions tungkol doon sa mga ebidensya, actually doon sila pinakang kinilabutan nung nakita nila. Kaya sabi ko, pagka lumabas ito sa trial mismo, tayo mga nakapanood, parang alam na natin yon, pero mas maraming first time lang nila makikita yung meltdown ni Sara. Hindi nila in-expect yon na sasabihin at gagawin ni Sara yon. Although ngayon medyo mukhang right after that mukhang nagbabago sila ng PR approach medyo sinosoften nila yung image ni Sara Duterte. Tama ba? Noticeable Yes, but it cannot be undone Kasi pagka pinalabas mo yon, ganito ka pala talaga ang pagkatao mo. Violente ka pala. Marami kasing holding on dun sa mga image niya na mga pasayaw-sayaw lang, di ba? TikTok. Basta
controlled yung kanyang behavior doon sa kanyang algorithm. Pero ito kasi papanoorin ito ng live. Marami talaga makakapanood nito. Dito magkakaalaman. Yung iba, talagang objective lang sila na tipong, sige nga, tignan natin kung ano ebidensya. Doon nila ngayon makikita. And it will shatter the myth ng hindi lang ni Sara, kundi the whole Duterte family. Okay. Yun. Dito sa Salen issue, no, dun sa part ng articles of impeachment, kasi titistigo kayo, hindi po ba? Pero how crucial na mai-present, let's say, yung mismong bank accounts ng Vice President at saka ng kanyang asawa to be able to bolster the information that already came out, di ba? Through you, tsaka sa AMLAC, doon po sa House Justice Committee hearings. Yung sa bank accounts issue, yung aking testimonya na ididetalye ko yung mga specific transactions at yung fact na galing ito sa isang drug lord, yun kasi hindi yun masasabi ng AMLAC. Yung sa AMLAC, kanila objective presentation lang. Kung magkano yung transaction, they will just validate na totoo lang itong mga sinabi ko. Pero yung mga backstory doon, kasi yung paano na establish na drug o hindi yung masasabi ng AMLAC. Pero together, mabigat yon kasi confirmatory yon. Yung bangko itself, kasi magiging ano na siya, kumaga unnecessary na, ika nga. Pero kung ipe-present pa rin yun, ganun pa rin makikita. Talagang totoong-totoo. Pero itong AMLAC mismo, hindi na nila mababasag yon. Yan ang aking pananaw. Okay. Puntahan natin yung threshold that needs to be met to secure a conviction. Unang-una, ano po ba tingin nyo rito sa pagbabago sa mayorya tsaka sa liderato ng Senado going into the July 6 trial? Mas nakahinga ba kayo ng maluwag nung napalitan si Alan Peter Cayetano itong si Sherwin Gatchalian? Di hamak, no? Kasi si Alan Cayetano, talagang very creative yan sa pananabutahe ng hindi lang ng Senate proceedings, kung hindi lalo na dito sa impeachment trial. Alam mong marami siyang mga pwedeng maisip na hindi nga natin maiisip na mga ordinaryong tao. Siya lang nakakaisip, very creative yan sa kanyang pagiging salbahe, no? Kaya ito nawala yun naiwasan natin yon nung napalitan siya. O kita nyo, nagmumukmok na siya. Ganun yan And eventually, na naman yan? Mahinahon na naman yan. Pero nakikita nyo kung paano mag-iba yung anyo pagka nandoon sa puder, no? Kaya it's a lesson for us. Pero hindi ba delikado pa rin siya kahit he was reduced to ang sakit naman ng reduce, no? Naibalik siya rin sa pagiging minority. Oo. So, ano yung nakikita niyo pwede pa niyang gawin? Let's say to make things difficult for the new majority, especially in the context of the impeachment trial. Marami yan during the course of the trial. Kasi bawat senador pwedeng mag-clarificatory questions Depende na lang yan sa procedure nila ngayon. Kasi nung panahon nung kay Chief Justice Corona noon, pwede kaming diretsong nakakapagtanong ng clarificatory questions. Pero ngayon, kung may proposal kasi na magsusulat lang sila ng papel, pero I doubt it, no? Knowing these people, talagang dediretso yan sila. Pwede nilang i-badger yung witness, pwede nilang makipag-engage sila, i-harass yung witness kasi hindi pwedeng ang gagawin nun, di ba pagka yung prosecution o defense lawyer gumawa niyan, pwede nilang objeka na binabadger mo yung witness, pero pagka yung senator judge mismo ang gagawa nun, walang magche-check sa kanila. Tama. Kaya yun ang pwede nilang gawin. Kaya we should always be on guard pagka si Alan Cayetano yan. Lalo na at manipis masyado yung majority yung majority ngayon sa Senado. Kaya kailangan tayo magbantay. Pero going back to sa sinasabi mo, Christian, hindi lang si Sara Duterte yung on trial dito. Pati yung mga senador, individually and collectively, kung paano nila makakandak at kung paano nila ikakandak yung sarili nila. Kasama na hanggang doon sa pagbigay nila ng verdict. Kasi kahit na maayos ka all throughout the trial, pero pagka yung
yung verdict mo ay lihis doon sa magiging verdict ng publiko. Kasi yung publiko, mapapanood din ito eh. Sila magsesentensya rito. Pag nakita nilang, nako, yun naman pala, mabigat naman pala, hindi karapat-dapat talaga. Tapos iba yung decision ng senator judge, sila ngayon ang mahuhusgahan din. Actually, doon sa sinasabi nyo kanina, wala mag-check na si Senator Judge kung siya mismo yung magbabadger sa witness o sa member ng prosecution o defense. Actually, pwedeng gumawa nun yung publiko, hindi po ba? Pwede silang i-call out na sinasabi, teka, judge kayo, pero bakit kayo nag-aabogado dun sa isang side? Yun ang pwede mangyari po, hindi po ba? Pwede, pero kung maalala natin nun, di ba si late Senator Miriam, talagang pagka binalasa niya yung either testigo or yung we'll just have to watch kung paano mangyari doon. Mas dito sa current composition ng Senado, what do you think of the chances of conviction ngayon? Given the current composition of the Senate? Si Jinggoy kulong, si Bato nagtatago, baka may iba pang makulong because of some other reason. Mas mukha bang dumali o mahirap pa rin yung possibility ng conviction? I think it's the same, no? Kasi unang-una ang aking paniniwala, regardless kung meron man permanently wala doon sa Senado, kagaya ni Bato at ni Jinggoy, I still believe 16 yung kailangan na conviction votes. Okay? Yung mga nawala naman, mga inclined to acquit naman yun eh. So hindi sila nakabawas doon sa chances of a conviction. Having said that, ang bilang ko, maximum dito 17. 17 conviction votes. Maximum yon. Okay. What made you think na makaka-17 maximum? Unang-una, meron kasing doon sa 17 na yon, meron kasi yung magbabase ng kanilang desisyon sa ebidensya. Okay, yan yung mga objective votes. Tapos yung iba naman doon sa 17, yun yung transactional votes. 'Di ba? Yung iba doon sa 17, meron din yung inaantay nila yung pulso ng public opinion, 'di ba? Oo, yung pulso ng publiko rather. Kaya lahat ito magsasama-sama. Kaya critical yung ebidensya. Yung ebidensya hindi lang dapat siya talagang totoo, no? Kung hindi dapat convincing. Hindi lang ang makukumbinse yung mga senator judges but yung public at large. Kaya nga quasi-judicial, quasi-political exercise. Kasi participant din dito yung publiko. Ngayon, during the course of the trial, Christian, meron magse-survey dyan. Pagka tinamaan yung numero ni Sara Duterte dahil sa mga ebidensya nakita ng mga Pilipino na talaga nakumbinsi silang gumawa ng krimen si Sara. Pag bumaba yun, makikita ng politiko yun. Nako, hindi na pala mananalo ito pagka-presidente. Bakit pa? Yun yung mga ilan dun sa 17 na doon kumbaga nakasalala yung kanilang boto. Ito nga pala po, no? Anong tingin niyo rin sa idea na si Chis Escudero, yung dating Senate President, ang tumayong presiding officer dito po sa trial? I think, ideally, gamitin na natin yung favorite word ni Senator Bam. Ideally, kung meron sana doon sa minority, black talaga na original, na pwedeng mag-presiding officer, mas okay. Kaso, ito na yung real politic The circumstances led to this situation na si Senator Chis Escudero ang magiging presiding officer. Assuming mangyari yan. Base naman dun sa rules, medyo short leash naman siya kasi designated lang siya ng Senate President. So in short, kung yung mga rulings niya hindi maganda, hindi objective, leaning siya towards one particular party, pwede siyang palitan ni Senate President Win. So yun yung kagandahan nung binago nila na rules na the Senate President may designate a presiding officer. So kung na-designate siya, pwede rin siyang tanggalin. Kung Senate President. Senate President, kung hindi maayos yung kanyang ruling. So makikita naman natin yan Even siya, rin siya, on trial din siya. Kasi kung maalala mo, Christian, nung kay Chief Justice Corona nga, ang presiding officer nun, si Senate President, late Senator Enrile.
Nung time na yon, lahat nung una, the first half, before the break, lahat ng objection ng prosecution overruled. Lahat ng objection ng defense sustained. Lahat din ng motion ng defense granted. Lahat ng motion ng prosecution denied. Talagang almost sabihin mo ng 95%. Pero nung nagkaroon ng break tapos nagkaroon na ng transaksyon, baliktad na. Lahat ng objection ng prosecution sustained na. Lahat ng objection ni Justice Cuevas, siya yung lawyer nila Yung Corona. defense counsel. Lahat overruled. Tapos ganun, baliktad na. Ayun na yun. Ibig sabihin, may milagro nangyari na.